Hindi niya mahawakan ang mga babae. Dahil may allergy siya. Ano? Ito ang espesyal na allergy ng angkan ng mga Lee. Posible kayang anak siya ng mga Lee. Kung gayon, ang babaeng ito. Siya ang babaeng hinahanap ni Lee Chun sa loob ng 6 na taon. Doktor, anong nangyayari? Kailangan kong suriin ang bata. Nanay, natatakot po si Dudo. Huwag kang matakot, Dudo. Huwag kang mag-alala. Dalhin mo si Dudo para magpakuha ng dugo mamaya, upang gawin ang pagsusulit. Huwag kang matakot, Dudo, nandito ang nanay. Doktor, bakit nyo kami kinukunan ng litrato? Kukuhanan ko ng litrato to para ipadala sa ibang doktor. Para mas madali nilang mapag-aralan ang sakit. Direktor Lee, may anak ka sa labas, di ba? Sandali lang ha, sasagutin ko lang to. Nasaan sila? Huwag kang magmadali, baka nagkataon lang. Kinukunan ng dugo ang bata. Dadalin ko agad ang sample ng dugo para sa DNA test. Ang nanay ng bata, may hearing aid siya, di ba? Paano mo nalaman? Nasaan siya? Sagutin mo ako. Yung batang yun, anak mo ba siya? Jan. Sa mga nakaraang taon, kinakain mo ang akin, iniinom mo ang akin. Nagkukunwari ka pa ring dalisay. Sa mga nakaraang taon, ginagastos ko ang perang pinaghirapan ko. Pinaghirapan ko para makuha ang trabahong ito. Ito lang ang hotel na tumanggap sa akin. Hindi ko to pwedeng iwan. Ang isang katulad mo, bakit pa kailangang magtrabaho? Hindi ka kailanman magiging normal. Anak, ayusin mo siya. Nanay. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas. Anong ginagawa mo't nakatayo ka lang dyan? Habulin niyo siya. Anong amoy yan? May tinatago ka ba, Direktor Lee? Anong nangyayari? Ang katawan ko, parang may mali. Assistant Chen, gusto mo na bang mamatay? Umeepek na ang gamot. Direktor Lee. Inutusan ako ng matanda na gawin ito. Gusto na talaga niyang magkaapo. Pero hindi ka lumalapit sa babae. Kung magpapatuloy ka ng ganito, mauubos ang angkan ng mga Lee. Malapit na. Darating na raw yung babaeng ipinakasal sa'yo. Oh. Gusto ng lolo ko ng apo na lalaki. Kaya nababaliw na siya. Alam niyang allergic ako sa babae. Sa sobrang lala, pwede akong mamatay. Gusto niya ba akong mamatay? Director Lee, ito po ang gamot sa allergy. Pinaghandaan ko na po kayo. 2 tableta sa bawat inuman. Kung hindi pa rin maganda ang pakiramdam mo, pwede ka pang uminom ng ilan. Umalis ka na. Sige, aalis na ako agad. Mukhang ang babaeng ito.
Pinapanta ka rito ni Lolo Lee, di ba? Bakit naka-uniforme ka ng hotel? Anong sabi mo? Hindi ko masyadong marinig. Hindi basta-basta ang hotel na to. Halika. Pumasok na kayo. Huwag nating paghintayin si Director Lee. Mukhang hindi po kayo maganda ang pakiramdam, Ginoo. Kailangan po ba ninyong ipatawag ang doktor? Ikaw, may anak ka na pala, ano? Magaling ka, Lee Chun. Pero wala ka talagang puso. Paano mo natiis na maghirap ang asawa at anak mo sa labas? Mga gwardya, ihanda nyo ang sasakyan. Kailangan kong iligtas agad ang apo ko. Lolo, kumalma po kayo. 6 na taon na ang nakalipas. Hindi rin ako sigurado kung anak ko ba iyon. Kung gayon, bakit allergic din sa babae ang batang iyon? Ang angkan lang ng mga Lee ang may ganyang espesyal na allergy. Maghintay tayo ng resulta ng DNA test. Liliwanag din ang lahat. TSK, batang pasaway na ito. Sa loob ng nakaraang 6 na taon, marami kang pinapahanap na babae, di ba? Ngayon na nagpakita siya, parang hindi ka nagmamadali. Lolo, totoo pong marami akong pinahanap sa kanya. Pero gusto kong linawin, bakit siya lang ang nag-iisang eksepsyon sa akin? Hindi ko talaga siya pwedeng maging kahinaan ng angkan ng mga Lee. Kung ayaw mong sumama, sige, aalis na ako. Lolo, teka lang. Hello, Director Lee. Nakuha na ang resulta ng DNA test. Tingnan mo na lang. Ano? Talagang nagkaanak sa akin ang babaeng to. Ito ang aking pinakamamahal na apo sa tuhod. Maghanda kayo ng sasakyan. Kailangan ko silang sunduin agad. Maghintay ka sa bahay, bitawan mo ako. At saka, mas malala ang allergy ng batang ito kaysa sa iyo. Kung magtatagal, maaari itong magdulot ng virus sa trachea. Mahihirapan huminga ang bata. Ano? Bakit hindi mo sinabi agad? Bastos na bata, kung hindi mo sila papakialaman. Hindi kita patatawarin. Tulungan nawa tayo ng mga ninuno. Ang apo ko sa tuhod. Siya ang kayamanan ng angkan ng mga Lee. Naway gabayan siya ng mga ninuno, at makabalik ng ligtas sa angkan ng mga Lee. Dalhin agad sa ospital. Sige, hindi na dumudugo. Dudo. Dudo, Dudo. Nasaan ka? Dudo. Saan na sila nagpunta? Naku po. Kung hindi ko sila mahanap, tiyak na papatayin ako ni Director Lee. Dudo. Dudo. Gusto rin ni Dudo ng bubble. Sige na, Dudo.
Pagkasweldo ko. Bibilhan kita, ha? Sige po. Nagpautang ka ng malaki para lang mag-donate sa mga babaeng yun. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Diyos ko, $500 lang naman. Huwag ka nang magalit. Kung nandito pa sana yung lintik na Janjan, siguradong matutulungan kanyang magbayad ng utang. Sayang, 6 na taon na ang nakalipas. Tahimik siyang tumakas mula sa bahay. Nanay, sino yang tinitignan mo? Si Janjan nga, lintik na bata. Janjan, sandali, tumigil ka. Tumigil ka, tumigil ka. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ang bait naman ng apo. Bakit kayo nandito? Janjan, akala mo makakatakas ka sa amin, Sinasabi ko sa iyo, malaki ang utang na loob mo sa amin. Magbigay ka muna sa akin ng $50,000. Kung hindi, hindi ka makakaalis dito. Wala akong ganoong kalaking pera. Pinalaki mo ang batang ito. Siguradong may pera ka. 6 na taon na ang nakalipas, ang lalaking iyon. Tinulungan kanyang magtago sa isang hotel ng isang gabi. Para iwasan kami, binigyan pa nga raw kayo ng $500,000. Sabi mo wala kang pera. Wala na akong kinalaman sa kanya. At saka, ginamit niyo na yung pera para bumili ng motorsiklo. Nasa ospital tayo. Anong gusto niyong gawin? Bigyan mo ako ng $50,000. Walang dapat kulangin ni isang sentimo. Kung hindi, huwag ka nang umasang makikita mo pa ang anak mo. Dudo, tumakbo ka na. Umalis ka. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? May sakit ba sa balat tong batang to? Nanay, hahanap po ako ng tutulong sa kaibigan ko. Hahabulin ko siya. Hayop ka, tingnan natin kung makakatakas ka. Pareho lang kayo ng anak mo. Para lang kayong ATM ko. Ibigay mo sa akin ang $50,000 ngayon din. Kung hindi, ang anak mo. Pagbabayaran ko siya ng utang ni Haunian. Tita, nakikiusap ako, patawarin niyo ang anak ko. Umalis ka na. Dudo, Dudo. Hello. Ano, pinakawalan mo sila? Iutos ang pag-lockdown sa ospital. Kailangan nating hanapin siya at ang bata. Bilisan nyo, bilisan nyo. Nanay, lahat ng labasan ng ospital. Binabantayan na ng mga Lee. Hindi na tayo makakalabas. Ano, Dudo? Dudo. Halika. Nanay, dumudugo po ang ulo ninyo. Natatakot si Dudo. Lumayo kayo. Bitawan niyo si Dudo. Dudo. Anong nangyayari? Bakit niyo sila sinasaktan? Mga minamahal na kababayan, tulungan niyo akong magdesisyon. Ito ang aking pamangkin. Palagi siyang naglalakwatsa. Ayaw niyang magpakasal. Para siyang baliw palagi. Tingnan nyo. Ginawa niya sa bata na maging ganito. Hoy, tingnan nyo. Puno ng pantal ang buong katawan niya. Huwag niyong hawakan si Dudo. Alisin mo ang madumi mong kamay dyan. Duguan ang buong katawan ng babaeng to. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Paano niya mapapalaki ang bata? Tulungan natin siya. Hindi ganyan. Gusto nilang agawin ang anak ko. Huwag kayong maniwala sa kanila. Bitawan niyo ako, tumahimik ka. Diyos ko, bakit may ganitong ina? Kahit hayop, hindi kinakain ang sariling anak. Lumayo ka sa kanya. Nanay, naiirita si Dudo. Dudo.
Huwag ninyong hawakan siya. May allergy siya sa babae. Tita, nakikiusap ako. Pakawalan niyo na si Dudu. Lumala na ang sakit ni Dudu. Nakikiusap ako, dalhin niyo na siya sa doktor. Nangingitim na ang labi ng bata. Magpakonsulta na muna tayo. Hoy, kayo pong pamilya. Nagkaroon ng allergy ang sanggol na nagdulot ng laryngeal edema. Kung magtatagal pa to, mabibigti siya. Nagkapantal lang naman siya. Mukhang malala pero ayos lang naman. Sigurado akong mali ang diagnosis mo. Hindi po, doktor. May allergy si Dudu sa mga babae. Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Paano naman nagkaroon ng ganyang klaseng sakit, doktor? Alam mo ba, ang babaeng to, maraming utang. Sanay na siyang magsinungaling. Kaya ngayon, nagpapaawa siya sa'yo. Doktor, kung patuloy mo akong pipigilan, ay demanda kita. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapanggamot. Pasensya na. Siguro nga mali ang diagnosis ko. Doktor, tulungan niyo po si Dudu. Doktor, huwag po kayong umalis. Bitawan niyo ako. Dudu. Ang ingay. Tigil. Itigil niyo. Siya nga. Siya yung lalaki noong nakaraang 6 na taon. Pasensya na. Nahuli ako. Ang anak ko. Tulungan niyo ang anak ko. Bitawan niyo ang bata. Ikaw pala ang datang nakabuntis kay Jan 6 na taon na ang nakalipas. Nakakatuwa, 6 na taon kang nawala. Hindi mo man lang inalagaan ang batang ito. Gusto mong kunin ang bata. Huwag kang mangarap. Tingnan niyo siya. Isang irresponsableng ama. At mayroon ding isang inang nananakit ng anak. Silang dalawa ang nagpahirap kay Dudu ng ganito. Ngayon, ako bilang tita ni Dudu. Kukunin ko ang batang ito. Hindi ko hahayaang mamatay siya sa kamay nila. Sa labas, nagpapakita silang mabait. Hindi ko akalaing ganoon sila kasama. Hindi yan totoo. Palagi nila akong hinihingian ng pera. Ngayon, pinipilit nila akong magbigay ng $50,000. Kapag hindi ako nagbigay ng pera, kukunin nila ang Dudu ko. Jan, tumahimik ka. Akala mo ba mapoprotektahan ka ng lalaking to? Nakalimutan mo na ba yung mga beses na binugbog ka? Naniniwala ka bang kaya kitang ipapatay? Bugbugin niyo sila. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Huwag po. Dudu. Doktor. Sagipin niyo si Dudu. Hanming. Agad gamutin si Dudu. Huwag kang mag-alala. Dalhin agad sa emergency room. Tigil. Bumalik ka rito sa akin. Bumalik ka. Umalis ka. Jan, kung hindi ko makukuha ang pera, hindi kita patatawarin sa anak mo. Gagawin kitang kumain at matulog ng may pag-aalala. Hindi ka mapapanatag. Nagtag ako sa inyo ng 6 na taon. Sobra na ang inaalala ko. Kung may mangyari kay Dudu, isasama ko kayo sa impyerno. Kaya pala ganyan kayo na buhay ni Dudu sa nakalipas na 6 na taon. Bugbugin sila. Tama na po. Tama na. Jan, hindi kita patatawarin. Huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Hindi ka rin dapat matakot. Huwag na kayong manakit. Minsan, hindi nakakarinig ng kahit ano. Hindi rin naman sigurado kung masama yon.
Tigilan niyo ang anak ko. Huwag niyo nang saktan ang anak ko. Tama na. Jan. Hindi pwedeng mapilay si Chuan. Pakiusap, patigilin mo sila. Nakikiusap ako, patigilin mo sila. Huwag kang tumingin. Puntahan natin si Dudu. Jan. Doktor. Direktor Lee, okay na si Dudu. Si Jan din. Yung sugat sa noo niya, mababaw lang. Hindi malala, pero, nang palitan ng nurse ang damit ng pasyente. Natuklasan nila, na maraming pasa at sugat siya dahil sa pang-aabuso. Direktor Lee, siguro hindi mo maisip kung gaano siya nagdusa. Ano? Gawayan ng kapatid niya. Tapos pinalampas ko pa silang mag-ina. Dudu. Kamusta si Dudu? Okay lang ba siya? Kailangan ko siyang makita. Huwag kang magmadali. Kalma ka lang. Matagal na kaming magkaibigan ni Hanming. Hindi pa babayaan ni Hanming na mapahamak si Dudu. Huwag kang mag-alala. Jan. Sa loob ng 6 na taon. Bakit hindi mo ako hinanap? Direktor Lee. Ang pambayad sa gamot ni Dudu. Babayaran kita. Pero bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Medyo mabagal akong kumita ng pera. Pero huwag kang mag-alala, talagang babayaran kita. Babayaran mo ako. Hindi ko kailangan yang kaunting pera na yan. At saka, ito ang nararapat sa iyo at kay Dudu. Mas gaganda pa ang mga susunod. Direktor Lee. Dapat pa rin nating linawin ang usapan. Ayokong magkautang sa iyo. Linawin ang usapan. Bakit mo nasabi yan? Sa nakalipas na 6 na taon, hindi ko kayo naalagaan ni Dudu. Utang ko to sa inyong dalawa. Ako ang dapat magbayad ng utang. Babawi ako sa inyong dalawa. Nang daan-daang beses pa, Direktor Lee, hindi mo na kailangang gawin yan. Yung nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Aksidente lang. Hindi ko kailangan na panagutan mo to. Kapag gumaling si Dudu, aalis na kami ni Dudu. Hindi na kami magpapakita. Aalis. Saan mo dadalhin ang anak ko? Jan. Ngayon, ikaw at si Dudu ay kailangan ng bumalik sa pamilya Lee. Anak niya. Kaya pala ginawa niya to para kay Dudu. Pero ngayon, siya na ang tagapagmana ng pamilya Lee. Samantalang ako, isang pipit-bingi lang na may anak sa labas. Pwede ba akong bumalik sa pamilya Lee kasama siya? Direktor Lee. Hindi mo anak si Dudu. Huwag masyadong mag-isip, hindi ko anak si Dudu. Kung gayon, bakit pareho kami ng allergy? Nagkataon lang yun. Huwag kang mag-isip ng malalim. At saka, may asawa na ako. Nag-imbestiga na ako. Hindi ka pa kasal, Jan. Bakit ka nagsisinungaling? Bakit hindi mo matanggap na ako ang ama ni Dudu? Hindi ako katulad ng ibang tao. Hindi mo ba ako ikinakahiya dahil bingi ako? Gago, hinahanap kita sa loob ng 6 na taon. Wala akong pakialam kung sino ka man. Umuwi ka sa akin. Pwede ba? Nanay. Dudu. Andito si nanay, huwag kang matakot. Nanay, sino tong lalaking to? Ako ang tatay mo, tatay ko. Gaya sa cartoon, yung tatay na mahal ang nanay, di ba?
Oo, mahal na mahal ko ang nanay mo. Mahal na mahal ko rin si Dudo. Dudo, tara na sa bagong bahay. Maraming laruan sa bagong bahay. Talaga. Nanay. Pwede bang sumama si Dudo kay tatay? Sa bagong bahay. Jan, huwag kang maging ganyan kasakim. Kailangan ni Dudo ng isang ama. Nanay, ang ganda naman dito. Resort ba ito? Maligayang pagdating sa bahay, young master at mistress. Lolo. Ang aking apo na lalaki. Wow, ang ganda ng kotse de karerang ito. Ang mabait kong apo. Tingnan mo ito. Gusto mo bang laruin ito? Pumunta ka doon. Lolo Lee. Dudo, anong itinuro ko sa iyo? Pasensya na po. Hindi marunong sa asal si Dudo. Ayos ka lang ba? Okay lang. Apo ko sa tuhod si Dudo. Hindi ko siya sinisisi. Dudo, tawagin mo si Lolo. Lolo. Gutom na ako. Diyos ko, Dudo. Jan, sasabihin ko sa iyo, mula ngayon, ito na ang bahay mo at ni Dudo. Wala rito ang pinsan mo at ang tita mo. Huwag kang mabahala. At saka, relax lang ang pamilya ko. Ayaw namin sa masyadong maraming patakaran. Katulong, gutom na ang aking apo. Handa na ang pagkain. Opo. Munting amo, maligayang pag-uwi. Tara na, kain na tayo. Kain na tayo. Ang dami palang pagmamahal na natatanggap si Dudo. 6 na taon na, kasalanan ko iyon. Ako ang nagdusa kay Dudo. Madam, tutulungan kitang dalhin ang iyong bagahe sa kwarto. Huwag mo akong tawaging madam. Ang dalawang salitang madam na ito, mula 6 na taon na ang nakalipas. Noong nagkita tayo, kailangan kitang tawagin. Ikaw pala. Ngayong buwan, wala kang bonus. Direktor Lee, tinulungan ko lang siyang magbuhat ng bagahe. Ikaw. 1 buwan pa. Direktor Lee, boss, pwede bang makipag-usap ng maayos? Hindi ba tayo kakain? Trabaho muna. Anong trabaho? Masaya ka bang makita siya ulit? Naalala ko lang noong 6 na taon ang nakalipas. Nakita ko siya noon ng 1 beses. Huwag kang ngumiti sa iba. Ang ngiti mo, para lang sa akin at kay Dudu. Naiintindihan mo ba? Hay nako, bata, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Ngayon sa opisina ng sibil, may serbisyo sila sa bahay. Magparehistro na kayo agad ng kasal. Huwag mo silang pabayaan. Lolo, bakit ka nagmamadali? Ano ba ang iniisip ko? Ako at si Lichun. Isang aksidenteng gablang iyon. Kahit na siya ay ikasal. Hindi para sa isang may kapansanan tulad ko.
Ako ang maghahanda para sa kanya ng isang formal na paghingi ng kamay. Kumain ka ng marami. Napansin kong payat ka masyado. Kaninang umaga. Ito ay dinala mula sa ibang bansa. Ito ay puting itlog ng sturgeon. Kung ano ang gusto mong kainin sa susunod, sabihin mo lang sa akin. Anong nangyari sa iyo? Kamusta, Jan? Ako ay isang guro sa kindergarten. Dahil may allergy si Dudu, hindi siya nakapasok sa ilang araw. Natatakot ang mga magulang na magkaroon ng nakahahawang sakit si Dudu. Mamaya pupunta ka sa paaralan para asikasuhin ang pag-alis niya sa eskwela. Ano ang problema? Gumaling na si Dudu sa kanyang sakit. Gusto ko siyang ipasok ulit sa paaralan. Sasamahan kita. Hindi maganda ang mga pasilidad ng paaralan. Ako na ang bahala sa pagpapalipat niya ng paaralan. Isang semester na lang at gagraduate na siya. Sa tingin ko, kung lilipat si Dudu ng paaralan, pahihirapan siyang makipagkaibigan. Hintayin nating matapos ang semester na ito. At makakapagtapos siya, saka natin siya ililipat ng paaralan. Sige, sundin na lang natin ang sinabi mo. Aalis ka na. Kailangan mong ihanda ang mga kailangan mo. Halika rito, manugang. Kakauwi lang ni Jan sa pamilya Lee. Huwag mo siyang takutin. Ay, medyo nagkamali ako ngayon. Kung gayon, itago mo na lang iyan. Tatanggi ako ng ganoon. Nahihiya ba ako sa inyo, Lolo? Lolo, ito lang ang kailangan ko. Ang ganda talaga ng panlasa mo, Ginang. Ito ay heirloom na jade ng Angkan Lee. Ang halaga nito ay $30,000. Hindi ko na ito kukunin. Kailangan mong masanay sa pagiging isang ginang. Umuwi ka ng maaga mamayang gabi. Ako. May sasabihin ako. Dudo, isasama kita sa paaralan. Nanay, sandali lang po. Tara na. Nako, kakalabas lang ng batang lalaki. Sobrang miss ko na siya, hindi ko na matiis. Ma'am, pwede bang manatili dito si Dudu? Ang sakit ni Dudu. Nagdulot ito ng maraming abala sa amin. Hindi pa kita sinisingil ng bayad pinsala. Gusto mo pang magreklamo dito? Huwag ka nang mag-aral. Mas mabuti ito para sa ating dalawa. Pwede bang pahabain ko pa ng isang semester? Wala nang pagtatalo pa. Ihanda na natin ang mga papel para makaalis sa paaralan. Ma'am. Hinay-hinay lang sa pagtakbo. Tingnan mo yung laruan na kotse de karera. Parang limited edition yata yon. Hindi mabibili ng pera. Si Jan ay isang mahirap lang. Wala nga siyang trabaho. Saan niya nakuha ang pera para bumili ng mga laruan? Peke ang lahat ng ito. Anong ginagawa mo, Nay? Halika tingnan mo ito. Dudo, umalis na tayo. Hindi niya siguro sinasadya yun. Ano ito? Pahiram naman oh. Ibalik mo yan sa nanay ko. Hindi ko ibabalik. Ibalik mo sa akin, ito ay gamit ng nanay ko.
Anong nangyari sa'yo? Nay, sinaktan niya ako. Hindi kita sinaktan. Kinuha niya ang hearing aid ng nanay ko. Nasaan ang mga magulang mo? Tawagin mo sila rito. Ako ang nanay ni Dudo. Kanina, kinuha ng anak mo ang hearing aid ko. Kaya naman si Dudo ay, hearing aid lang naman yun. Kailangan pa bang manakit ng tao? Ang anak kong lalaki, kung may mangyari man sa kanya. Kaya mo ba? Nagtataka ako sa paaralang ito. Bakit nila tinatanggap ang bawat estudyante? Mga batang pasaway na ganito. Ang pasaway na ganito. Dapat sila pumunta sa espesyal na paaralan. Noong nakaraan, nagkaroon ng allergy ang batang ito. Kaya siya ay matagal na hindi nakapasok. Tiyak na may sakit siya. Pwede ba nating i-process ang kanyang withdrawal? Hindi ganyan. Kayong mga tao, haamon ka pa ba? Ito ang $30,000 na brilyanteng pendant. Nabasag na ito. Peking klaseng alahas lang ito. Gusto mo pa bang magpanggap dito? Ang anak mong lalaki ay sinaktan ng anak ko. Hindi pa kita sinisingil sa iyo. Ang agimat na ito, parang nakita ko na ito dati. Laging daladala ito ng matandang si Lee. Pero siya, hanggang sa pintuan ng angkan ng mga Lee, ni hindi niya ito kayang hawakan. Paano niya nagawang magkaroon ng jade pendant ng pamilya Lee? Peke lahat iyan. Diyos ko, Yunsu. Anong nangyari? Huwag kang magalit. Sasabihin mo sa akin na huwag magalit. Binugbog ng anak niya ang anak ko. At ngayon, gusto pa niyang perahan ako. Akala mo madali akong bulayin. Yunsu, hindi binyuli ni Dudo ang anak mo. Kusa siyang nahulog sa lupa. 6 na taong gulang na ang anak ko. Hindi naman siguro. Siya ang nagsisinungaling tungkol sa inyo, di ba? Teacher, ikaw na ang magsabi. Si Dudo ba ang unang nangapi sa anak ko? Wala ako rito kanina, ma'am. Kung ano ang ina, gayon din ang anak. Dapat mong pag-isipang mabuti bago magsalita. Jan, dapat mong turuan ng maayos ang iyong anak. Huwag mo siyang pabayaang mangapi ng kapwa bata. Sige, kung ganoon ang sinabi mo. Ma'am, gusto kong makita ang footage ng camera. Para maibalik ang pangalan ni Dudo. Ito, ang camera. Ang pagtingin mo sa footage. Malaki ang epekto nito, tungkol sa privacy ng mga estudyante. Hindi porket gusto mong makita ay makikita mo. Ikaw ay isang guro, hindi mo pwedeng baliwalain ang bullying sa paaralan. Ang anak niya ang nambubuli sa anak ko. At pati ang paaralang ito. Kailangan ba ng asawa ko ang sponsorship nito? Yunsu, paano mo gustong ayusin ito? Pwede tayong mag-usap. Ang anak kong lalaki, ayaw niyang makipaglaro sa mga bully. Ayaw niyang mag-aral kasama sila. Una, umalis si Dudo dito. Pangalawa, ang paaralang ito ay kailangang isara. Oo, papaalisin ko na si Dudo sa paaralan. Jan, narinig mo ba? Mag-asikaso ka na ng pag-alis niya. Guro, aalis na ang anak ko sa paaralan. Pero hindi dahil sa kanila. Sinisiraan lang nila si Dudo. Ang anak mo ang nanakit ng iba. Totoo iyon. Haharapin mo pa ba ako? Malinaw ang nakikita ko. Naiinggit ka. Nakikita mong mayaman si Yunsu. Pinapasabi mo sa anak mo na bulayan ang anak niya. Nakakadiri talaga. Tama nga. Baka nga sa bahay. Siya ang nagunjok sa bata na magnakaw ng maliliit na bagay. Ang agwat na ito, baka ninakaw din ito. Guro, ano pang hinihintay mo? Ipaalis mo na sila sa paaralan. Jan, gawin mo na ang papeles ngayon. Guro, bakit mo sila pinakinggan? Hindi ito patas. Huwag kang matigas ang ulo. Gusto mo bang tawagin ko ang gwardya? Yunsu, mula simula hanggang katapusan, hindi na ambubulas si Dudo. Kung ayaw mo, ang anak ng isang bingi, ay makapag-aral kasama ng anak mo. Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat maging ina. Tumigil ka. Sinong nagsabing hindi karapat-dapat maging ina?
Huwag mong idamay ang nanay ko. Umalis ka dyan. Huwag mo siyang lapitan. Nagkaka-allergy siya kapag nahawakan ng opposite sex. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa Lee Corporation. Narinig ko na ang pamilya Lee ay may genetic disorder na ito. Huwag mong sabihin na ang anak mo, si Dudo, ay apo ng pamilya Lee. Paano may taong walang hiya na ganito? Sinasabi mong ang sakit ng anak mo ay ang hereditary allergy ng pamilya Lee. Dahil naging asawa ka ng pamilya Lee, ginamit mo pa ang sarili mong anak. Ang sinungaling ay hindi kumikindat. Ang walang hiya. Nahuli na siya. Posible bang ang bata ay tunay na apo ng pamilya Lee? Ang pamilya Lee ay walang 6 na taong gulang na apo. At itong babaeng may hearing aid na ito. Paano siya nakapasok sa bahay ng mga Lee? Baka nagkataon lang. Ang anak mong lalaki ay may allergy. Dahil noong buntis ka, hindi ka nakakain ng maayos. At hindi dahil siya ay miyembro ng pamilya Lee. Ang pamilya Lee lang ang may ganoong mahalagang lahi. Narinig ko na si Ginoong Lee Chun ng pamilya Lee ay may allergy din. Noong unang pumasok siya sa kindergarten, may sarili siyang doktor na nag-aalaga sa kanya. Itong batang mahirap na ito. Paano makakapantay sa young master ng pamilya Lee? Tama, magkaibang mundo ang dalawang to. May allergy siya. Dalhin niyo siya sa ospital. Gusto mo nang umalis. Hindi ganoon kadali. Kailangan mo nang asikasuhin ang pag-alis sa paaralan. Mag-drop out ang anak ko. Pero, kailangan niyang magpatingin sa doktor. Bitawan mo ako. Hindi kailanman. Guro, dalhin mo rito ang form ng pag-alis sa paaralan. Para lagdaan niya. Ang proseso ng pag-alis ay hinihintay pa ang aprobasyon. Mga ilang oras pa ang kailangan. Hindi pwede. Hindi kami makapaghintay ng matagal. Bitawan mo. Tumigil ka. Alam ko ang iniisip mo. Ayaw mong huminto sa pag-aaral, di ba? Ngayon, kung hindi mo pipirmahan ang withdrawal form, hindi ka aalis. Mali ang iniisip mo. Si Dudo ay miyembro ng pamilya Lee. Ano ang nangyari sa bata? Kaya mo bang bayaran ito? Akala mo ba naniniwala ako sa'yo? Sinasabi ko rin sa anak kong lalaki. Anak siya ng pamilya Lee. Saan ang ebidensya? Pwede kong tawagan si Lee Chun. Kaya mong tawag kay Lee Chun. Napagtanto ko na, niloloko mo lang ang sarili mo. Tatawag ka sa hotline, nagpapanggap ka pa rin. Lee Chun, sagutin mo na ang tawag. Pusta ako ng $100. Walang sisigat niyan. Hello, Lee Chun, tama ba? Oo, tama. Dinidal mo ang bata sa paaralan. Malapit ka na bang umuwi? Paano ito nangyari? Anong nangyari? Parang may kakaiba sa boses mo. Nagka-allergy na naman si Dudo. Pero sila, hindi nila ako pinayagang pumunta sa ospital. Ano? Hintayin mo ako dyan. Pupunta ako ngayon. Baka naghanap na naman siya ng artista para magdrama. Yunsu, huwag kang maniwala. Gusto ko rin makita. Ano kaya ang sasabihin sa akin ng gagawang ito? Ay nako. Na-off na niya ang telepono. Ay disbandang meeting. Director Lee. Ito ay 10 na bilyong piso na trade negotiation meeting. Hindi mo pwedeng basta-basta lang itong cancelin. Huwag naman, Director Lee. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag ngayon. Huwag ka nang magpanggap, mag-asikaso ka na lang ng pag-alis mo sa paaralan. Mga kaibigan, bakit nyo kami Gina ganito? Oo, may kapansanan ako. Ngunit si Dudo, hindi karapat-dapat na tratuhin ng ganyan ng bata. Nakikiusap ako sa inyo, patawarin ninyo kami, nanay, hindi mo na kailangang magmakaawa pa sa kanila. Guro. Gusto po naming mag-withdraw sa paaralan. Ay nako. Napakaintindi mo naman. Dudo, ginagawa ko ito. Dahil gusto ko ang mabuti para sa iyo. Nanan ka ng ibang tao. Tiyak na mapaparusahan ka. Sa hinaharap, sigurado ako. Magpapasalamat ka rin sa akin.
Bitawan mo ako. Halika rito, anak. Hawakan mo ito. Hindi ba't siya ang nambubuli sa'yo? Dudo. Guhitan mo ako. Guhitan mo ang mukha niya. Para malaman niya, mali ang manakit ng kapwa. Pakawalan mo ako ngayon, ang tatay ko. Hindi kaya kayo patatawarin niya. Dudo, Dudo, pakawalan mo si Dudo. Kung gusto mo, ako na lang ang saktan mo. Guhit mo. Guhitan mo ang mukha niya. Para malaman niyang mali ang manakit ng iba. Ano pa ang hinihintay mo? Huwag, bata lang si Dudo. Pakiusap, patawarin mo siya. Hindi. Guro, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo si Dudo. Wala naman akong nakita. Guro. Dudo. Walang kwenta ako. Isa akong walang kwenta. Ano ba yung pagpapanggap mong kawawa? Binigyan ko lang siya ng leksyon. Hinahamon mo ako. Papatayin kita. Sobra ka na. Sobra na ba ako? Pwede pa akong maging mas masahol pa dyan. Hawakan ninyo siya ng mahigpit. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Akala mo madali akong apihin. Nanay, nanay, nanay. Bukas, huwag mo akong makita sa paaralan. Umalis ka na. Anong ginagawa ninyo? Nanay. Bukas, ayaw na kitang makita sa school. Umalis ka na ngayon. Anong ginagawa ninyo? Ginang Lee, binata. Ginang Lee, paano nangyari ito? Hindi pwede. Hindi pa naman ikakasal si Lee Chun. Walang babaeng Lee, hindi ako naniniwala. Hahawakan mo ang asawa ko, gusto mong mamatay. Sino ka ba? Bakit ka sumisigaw sa akin? Hawakan mo siya para sa akin. Anak mo, siya ang nambubuli sa anak kong lalaki. Nakita ng lahat ang nangyari. Hindi totoo. Hindi nambubuli si Dudo. Pinakuha ko ang footage ng CCTV. Para patunayang walang kasalanan ng bata. Pero hindi ko alam kung bakit. Puro masasakit na salita ang lumalabas sa bibig nila. Ako. Hindi ko maintindihan kung bakit umabot sa ganito ang lahat. Dalhin ang camera sa presinto. Ngayon, papanagutin ko sila. Yunsu, sabi mo ang asawa mo. Nagtatrabaho siya sa Lee Corporation, di ba? Hindi mo ba siya kilala? Hindi siya si Lee Chun. Yunsu, tawagin mo rito ang asawa mo. Iharap mo ang impostor na ito. May gumamit pala ng pangalan ko. Para apihin ang asawa ko. Katulong. Tandaan mo ang pangalan niya. At tanggalin mo siya. Huwag mo siyang hayaang makita pa sa kumpanya ko. Kahit kailanman. Opo.
Anong nangyari? Mahal. Natanggal ka na ba sa trabaho? Siya talaga si Lee Chun. Lee Chun. Hindi ko alam. Anak mo siya. Pakiusap, patawarin mo na ako. Jan. Hindi. Madam Lee, pakiusap, sabihin mo lang ang isang pangungusap para sa akin. Kahit si Yunsu ay umamin na. Kaya siya talaga ay si Lee Chun. Si Dudo ay tunay na anak ni Lee Chun. Tapos na, lahat ay tapos na. Hindi ba gusto ninyong magkulay? Kumilos na kayo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nadala na si Dudo sa ospital. Matatag na ang kanyang kalagayan. Umuwi ka muna at magpahinga ng konti. Kasalanan ko ang lahat. May ina si Dudo na tulad kong may kapansanan. Kaya siya nabubuli ng iba. Ikaw at si Dudo ang kayamanan ng pamilya Lee. Huwag mo nang sabihin ang mga ganitong salita. Ganyan din ang tainga mo. Hindi mo kasalanan. Lee Chun, gusto kong magtrabaho. Bakit mo naiisip yan? Pinag-isipan ko na ito ng mabuti. Kapag nagtrabaho na ako, makikita nila ang galing ko, para hindi na mabyuli si Dudo. Gusto kong maging sandigan ni Dudo. Tama ang iniisip mo. Laging akong susuporta sa iyo. Tama nga. Ito ang hearing aid mo. Ipinagawa ko ito ng espesyal at napakamahal. At sakto, magiging madali ito para sa iyo sa trabaho mo balang araw. Pagkatapos mong suotin ito, makakapagsalita ka na. Huwag mo nang gamitin ang sign language. Ang nangyari ngayon, hindi na ito mauulit. Huwag mo na rin akong pangambahan. Pwede ba? Kamusta? Makinig ka rito. Kahit saang kumpanya nagtatrabaho ang misis. Bilhin mo agad ito. Dito ka magtatrabaho sa hinaharap. Katabi mo si Yuan, ang iyong manager. Kumusta, Yuan? Ako ang bagong empleyado. Ako si Jan. Bulag ka ba? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Isa ka palang may kapansanan. Ganun ba kakaunti ang tao sa kumpanya? Yung pinakabatayang kakayahan tulad ng pakikinig. Ni hindi nga makarinig ng maayos. Talagang hindi magagawa ng maayos ang trabaho. Gagampanan ko ng maayos ang aking trabaho. Kung magaling ka talaga, samahan mo ako sa assistant. Kung makukuha mo ang interview kay Lee Chun. Pag-iisipan kong panatilihin ka. Lee Chun. Hindi ba si Lee Chun? Interview kay Lee Chun. Ang tagal ko nang hinihintay, ayaw pa rin niyang magpakita. Ngayon ipapasa ko ang gulo na ito sa kanya. Tingnan natin kung gaano katagal siya matitiis.
Ang pangit ng proposal ninyo. Lahat, pumasok kayo ngayon din. Halika, sumama ka sa loob. Iminungkahing makapanayam si Lee Chun. Ilang beses na iyang tinanggihan. Sino ka para makipag-date kay Lee Chun? Mas mabuti pang magbitiw ka na lang. Hayaan mo na lang siyang pumunta sa assistant. Pagkatapos siyang pag-alitan, tiyak na iiyak-iyak lang siya at aalis. Madam Lee. Katulong, ikaw. Anong tawag mo sa akin? Ay nako. Wala akong preparasyon. Sino ang tumawag sa iyo? Anong iniisip mo? Kamusta, katulong? Ako ang bagong empleyado, si Janjan. Gusto naming anyayahan si Lee Chun para sa isang interview. Hindi ko alam, kailan siya libre. Walang problema, walang problema. Tatanungin ko si Lee Chun kung kailan siya libre. Hindi ba't ayaw na ayaw ni Lee Chun ang mga interview? Bakit ang dali-dali mong nakapag-set ng meeting sa kanya? Yuan, pwede na ba akong manatili? Anong kinalaman mo dyan? Dahil sa akin yan, sa rekomendasyon ko. Oo nga pala. Natanggal ka na sa trabaho. Umalis ka na. Yuan, itong trabahong ito. Gusto ko talaga ito. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ayokong magsalita ng marami. Umalis ka na rito ngayon din. Tinanggal ka na sa trabaho. Sino ang gusto mong tanggalin? Ang assistant. Itong bagong kasamahan natin. Hindi pa siya sanay sa tensyon sa kumpanya. Sinisikap kong payuhan siyang mag-resign ng kusa. Huwag kang mangarap. Pumayag na si Lee Chun. Magpapa-interview siya, at hiniling niya sa akin na ang tanging makakapanayam sa kanya ay si Janjan lamang. Ano? Hindi pwede yan. May pagkakamali ka ba, katulong? Nabanggit ba ako ni Lee Chun? Yuan, baka naman sobra kang nag-iisip. Janjan, maghanda ka na agad. Ang mga tanong para sa bukas na interview. Gaganapin ito sa villa ni Lee Chun. Opo. Ang tagal ko nang nagtatrabaho. Malayo pa lang, nakikita ko na si Lee Chun. Putang ina nitong babaeng ito. Direkta siyang nakapanayam kay Lee Chun. Anong koneksyon niya? Yuan, maghahanda na ako para sa aking panayam. Janjan, huwag kang magpakakumpiyansa ng maaga. Bukas, maghahanap ako ng paraan para pagtripan ka. Para magdulot ka ng malaking gulo sa villa ni Lee Chun. Ang laki pala ng pribadong villa ni Lee Chun. Inggit ako sa babaeng makakapamuhay dito. Ang pagsang-ayon ni Lee Chun sa interview na ito. Siguradong dahil sa pagsisikap ni Yuan. Ang ganda-ganda mo ngayon, Yuan. Ang magiging asawa ng pamilya Lee. Hindi naman siguro si Yuan yun, di ba? Kahit bigyan pa ng pagkakataon na makapanayam si Janjan, ano naman? Ngayon, gagawin kong mapansin ako ni Lee Chun. Mag-iiwan ako ng malalim na impresyon sa kanya. Parang may narinig ako na. Noon, may nagpanayam kay Lee Chun. Maling salita lang ang sabihin nila. Bigla na lang silang nawala sa lungsod. Itong magandang empleyadong si Janjan. Kaya siya pinaalis sa lungsod. Ayos lang yun. Matagal na nating ayaw sa kanya eh. Ito ang draft ng interview. Nag-elementarya ka ba? Naiintindihan mo ba? Mamaya.
Sundin mo na lang ang script na ito para sa interview. Kailan ang huling halik ni Lee Chun? Gusto niya ng inosente o mapang-akit? Hindi pwede, hindi pwede. Hindi ko kayang basahin ito. Ano? Ayaw mong basahin ito. Kung gayon, maaari ka nang umalis ngayon. Diyos ko, CEO Lee Chun. Narito na siya, ang gwapo-gwapo niya. Bakit may bata rito? Sinong nagpapasok sa kanya? Ilabas mo siya, Papa. Anong ginagawa niyong dalawa? Bakit po ako pinapagalitan ng babaeng yan? Anak siya ni Director Lee. Bakit niya yakap si Janjan? Lee Chun. Hindi niya inilantad ang relasyon namin ni Dudo. Paano ko to ipapaliwanag ngayon? Pasensya na po, Director Lee. Mama, Dudo, halika rito. Anak ko siya. Pasensya na, nakakaabala ako sa inyo. Paumanhin po, ang laki na pala ng anak ni Director Lee. Kaya pala kanina, titig na titig siya kay Janjan. Hindi pa naman kasal si Director Lee. Kaya, anak sa labas lang yun. Janjan, sasabihin ko sa iyo. Kahit anong gawin mong pagpapakyut kay Director Lee, hindi ka rin niya papansinin. Ang tulad mo, huwag kang umasang makakatapak sa bahay ng mga Lee. Yuan, pansamantalang nakahinto ang interview. Baka sa pagkakataong ito, dapat mong sipain ang walang hiyang babaeng ito sa pamilya Lee. Tama. Nakakainis siya. Sikmurahin niyo na siya agad. Janjan. Sinisante ka na. Yuan, hindi ko maintindihan. Sinunod ko ang lahat ng ipinag-utos mo. Bakit mo ako sisantehin? Ginulo mo ang interview. Hindi nasisiyahan si Director Lee sa script ng interview. Sapat na ito para patunayan na hindi pasado ang kakayahan mo. Pero, malinaw na kayo ang nag-utos sa akin na basahin itong script ng interview. Anong pinagsasabi mo? Paano mo ako nagagawang sir-on? Yuan, hindi ko tinatanggap ang dahilan mo sa pagtanggal sa akin. Kung ipipilit mo akong tanggalin. Kung gayon, bago ako umalis. Gusto kong malaman ito ni Director Lee. Ikaw ang sumulat ng script na ito para sa interview. Tinatakot mo ba ako? Sige, pinipilit mo ako. Nako, Janjan, bakit mo ginawa yan sa Anti-Gang Florera? Napakamahal ng bawat ladrilyo sa bahay ni Director Lee. Yung Florerang binasag mo, nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Patay ka na naman nito. Janjan. Kahit hindi mo gusto si Yuan, hindi ka pwedeng gumawa ng gulo sa bahay ng mga Lee. Sino ang gumawa nito? Kayo po ba ang kitiwala ng mga Lee? Nababasag ng bingi na yan ang Florera. Sinisante ko siya, nagagalit siya, kaya niya binasag ang Florerang ito. Pabayaran niyo po sa kanya. Ito, lilinisin ko lang ng kaunti. Okay lang. Sige. Mayor Domo, natatakot ka bang maparusahan ni Director Lee? Huwag kang mag-alala. Nakita naming lahat na siya ang gumawa nito. Siya ang dapat maparusahan. Wala kaming kinalaman dyan. Manang, tawagin mo ang mga gwardya at paalisin siya. Manang, ano pang hinihintay mo? Ang mga Lee ay isang marangal na pamilya. Siguradong hindi kayo nananakit ng babae. Ayos lang. Tutulungan namin kayong turuan siya ng leksyon. Para mabigyan ng hustisya ang mga Lee. Huwag ninyong saktan siya. Tatawagin ko si Director Lee dito. Ano pang hinihintay ninyo? Turuan niyo siya ng leksyon. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyo akong hawakan.
Tingnan natin kung mayabang ka pa rin. Walang silbing babae. Jan. Tingnan natin kung mayabang ka pa rin. Walang silbing babae. Jan. Jan. Direktor Lee, sa wakas dumating ka rin. Nanggugulo tong batang to sa bahay nyo. Nababasag niya yung klorera. Dinidisiplina namin siya. Yuan, tumahimik ka. Masakit ba? Okay lang ako. Dugo lang ang nakikita ko, medyo natatakot na ako. Direktor Lee, bakit mo hinawakan ang kamay niya? Hindi maganda yan. Nagpapanggap lang siyang kaawa-awa para akitin ka. Huwag kang magpapaloko. Balita ko allergic daw ang limen sa paghawak ng babae. Direktor Lee, huwag mo siyang hawakan. Kung hindi, dudumi ang kamay mo. At babalik ang allergy mo. Tumahimik ka. Direktor Lee, siguro hindi mo pa nakikitang may hearing aid siya. May kapansanan siya. Ang mga katulad niya ay hindi dapat pumapasok sa kumpanya. Siguro may sinuhulan siya. Kung magsasalita ka pa, puputulin ko yung dila mo. Manang Chen. Ayoko nang makita pa ang tatlo sa inyo. Umalis kayo. Direktor Lee, nabasag niya yung anti-gang klorera. Si Jan ang dapat mong paalisin. Wala kaming ginagawang masama. Bahay niya ito. Bakit ko siya palalayasin? Direktor Lee, anong sinasabi mo? Bahay niya ito. Imposible. Hindi ko pa naririnig. Kailan pa nag-asawa si Direktor Lee? Huwag ninyong bulihin ang nanay ko. Ang sama ninyo. Anak po siya ni Director Lee. Nanay ang tawag niya kay Jan. Siya. Siya ba talaga ang asawa ko si Jan? Siya ang may bahay ng mga Lee. Binasag niya ang isang maliit na florera sa bahay niya. May problema ba doon? Ano? Yun pala, asawa ni Director Lee tong Baldado. Ang tahimik naman niya. Sinong makakapansin sa kanya? Hindi namin kasalanan kung hindi namin siya nakilala. Kung pinagdududahan niyo ang pagkatao niya, ako ang pinagdududahan niyo. Simula ngayon. Sa Sikhan, wala nang lugar para sa ating tatlo. Hindi ito maganda. Anong nagawa ko? Ang tanga-tanga ko naman. Jan, patawarin mo ako. Ginang Lee, nagkamali ako. Patawad po. Lee Chun, ayos lang talaga ako. Pakawalan mo sila. Anong tawag mo sa akin? Lee Chun, alam kong ginagawa mo to para sa akin. Pero gusto ko pa ring magtrabaho sa kumpanya. At makihalubilo sa mga katrabaho. Ayokong palakihin ang gulo. Kung gayon, tawagin mo naman akong mahal. Pag-iisipan ko muna. Mama, tawagin mo na. Gusto kong marinig. Dudo, huwag kang magulo. Jan, tingnan mo oh. Gusto ko ring marinig. Huwag mo namang patagilan si Dudo. Direktor Lee, Ginang Lee, alam ko pong nagkamali ako. Parang awa nyo na, patawarin nyo ako. Lee Chun. Talagang nagsisisi na sila, patawarin mo na sila. Tumayo na kayo.
Kung mayroon pang susunod, hindi na magiging katulad nito ang kahihinatnan. Oo, oo, oo. Umalis ka. Sa susunod na bulihin ninyo ang nanay ko. Hindi kayo patatawarin ng tatay ko. Parurusahan niya kayo. Jan, yung hiling ko kanina. Kaya mo bang pagbigyan? Asawa ko. Nay, huwag ka nang mahiya. Ang sweet ninyo naman, Nay at Tay. Ang batang to. Gusto mo akong takutin. Ay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na mabangga si Sir. Ako, kukuha lang po ako ng gamit. Dudo. Umalis ka. Mas malala ang allergy ni Dudo ngayon. Kinuha ko ang pinakamagaling na espesyalista sa allergy. Huwag kayong mag-alala, Direktor Lee. Aalagaan kong mabuti ang batang amo. Nanay. Dudo. Saan ang masakit sa'yo? Kailangan mong sabihin kay Tito Cho, ha? Tawagan mo ako araw-araw, ha? Nay, huwag ka pong umiyak. Magpapagamot po akong mabuti. Hintayin niyo po ako. Pag gumaling na si Dudo, at bumalik na ang lakas niya, mag-ski tayo, maglayag. Sige po. Tara na, young master. Paalam po, Papa. Paalam po, Mama.